Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala qaidil gurril muhajjalin, Sayyidina wa Habibina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, amin pong ituturo at ipapakita po sa inyo ang tamang pamamaraan po sa pagsasagawa ng sala o pagdarasal. Unang-una po mga kapatid, ang pagsasala po ay ang unang-unang itatanong po ito sa atin sa kabilang buhay. Kaya kinakailangan po na maisagawa natin ito sa mga takdang oras nito. Ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah. Ang unang-unang itatanong sa alipin ng Allah ay itong sala natin sa kabilang buhay. Kaya kapag tinanggap ito, ay tatanggapin lahat ng mga mabubuting gawa natin, at kapag ito ay hindi natanggap, ay hindi matatanggap ang ilan sa mga natitira na mga mabubuting gawain natin. So ang sala po natin mga kapatid ay 5 po ang obligadong sala natin sa loob po ng 24 oras o sa araw at gabi. At ang una po na ipapakita natin ay ang pinakamababang bilang. Pinakamababang bilang po ng sala ay 2 raka'a o 2 tayo po. So 2 beses tayo tatayo. Ang tawag po doon ay Fajr, at ito po ay sa oras na pagbubukang liwayway po. Ika nga mga alas 4 po ganyan o sobra alas 4 po ng umaga. At susunod po dito ang tinatawag na zuhur. Ang zuhur naman po ay 4 na raka'a o 4 na tayo, at ang oras po nito ay kapag mataas na po yung araw at papunta na po yung araw, papunta po sa kanluran kung saan po lulubog po yung araw, at mahigit kumulang po na mga ang oras po niyan ay nasa alas 12 po o sobra alas 12 po ng tanghali. At 4 na raka'a po yan at 4 na tayo. At pangatlong sala po natin ay ang tinatawag po na asar, at wala po silang pinagkaiba sa paraan po kung paano po isasagawa yung zuhur. At ang oras naman po ng asar ay kapag ang anino nyo po ay kapantay nyo na po. Magkapareho na po kayo ng anino. At ang oras niyan ay nasa alas 3 o sobra alas 3 po ng hapon. At pagdating naman sa paglubog ng araw ay papasok na naman po ang Maghrib. Ang Maghrib po ay 3 raka'a o 3 tayo po. Pagkatapos nito ay papasok na naman ang Isha. Pagka ang kalawakan po ay madilim na, so papasok naman po ang Salatul Isha, at ito po yung pang-5 na sala natin, at ito po ay 4 na tayo din po. At ito po yung i-demo namin sa inyo kung paano po isasagawa sa tamang pamamaraan ang mga nabanggit natin na sala. So ngayon po mga kapatid, ang unang-unang gagawin po natin ay haharap po tayo sa Qibla. Ang Qibla po ay kung saan po yung Kaaba, yung pong kwadradong lugar o yung po sa Makkah na kung saan po umiikot po yung mga Muslim pag sila po ay nagsasagawa ng Umrah o nagsasagawa ng Hajj. Sa Pilipinas po, ang ating Qibla po ay nasa lugar kung saan po lumulubog yung araw. Doon po yung Qibla natin. Okay. So haharap tayo sa Qibla unang-una. So ito pong ipapakita namin sa inyo na paraan po ng pagdarasal ay wala pong pagkakaiba ang sala ng babae at ng lalaki. Kung paano ko po ipapakita sa inyo, ganun din po ang paraan ng pagsasagawa ng pagdarasal po ng kababaihan. Okay, pagka nakaharap na po tayo sa Qibla, okay, so dapat po naka-silent na po lahat ng dapat na i-silent. Cellphone, kasi hindi na po pwedeng magsalita, hindi na po pwedeng tumanggap ng tawag, at hindi na po pwedeng gumalaw ng mga bagay na hindi na po karapat-dapat o kaaya-aya. So pangalawa, nasusunod dito ang intention. Ikaw po ay mag-i-intention na ikaw ay magsasagawa ng duhur, o kaya ng asar, o kaya ng maghrib, isha, o ng fajr. At ang intention po mga kapatid ay hindi po kailangang bigkasin. Ito po ay gawain ng puso, at kapag binigkas niyo po ito ay hindi po gantimpala ang inyong makukuha, kundi ito po ay bid'a at hindi po ito naituro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dapat po mga kapatid ay isa sa puso lang po natin yung intention na tayo po ay magsasagawa ng pagdarasal, at alam na po ng Allah yan. Okay. Pagkatapos ay haharap ka sa Qibla, nakapag-intention ka na kung anong sala po ang isasagawa mo. Pagkatapos po ay iyong itataas ang iyong 2 kamay. Ganyan po ang pagtataas po ng kamay. At pwede po na ito po ay kapantay po sa tainga, o kaya ay kapantay po sa balikat, yung dulo ng daliri, at sasabihin mong Allahu Akbar. Ilagay mo yung kaliwang kamay mo sa dibdib, iuna mo, and then ipatong mo yung kanang kamay sa iyong dibdib. So yan po. So pagkatapos ay basahin natin ang dua al-istiftah. So ang dua al-istiftah gaya ng subhanakallahumma wa bihamdik
wa tabarakasmuka, wa ta'ala jadduka, wa la ilaha ghayruk. So yan po ang dua at yan po ay hindi po obligado. Kung hindi niyo po sa ulo ay tanggap naman po ang ating sala. So pagkatapos ninyong mabigkas ito, ay isunod natin bigkasin ang A'udhu billahi minasyaitanir rajim nang hindi po malakas. Tayo lang po ang makakarinig nun. Isusunod naman natin, Bismillahirrahmanirrahim. Tayo rin pong nakakarinig doon. Pagkatapos ay babasahin po natin ang Suratul Fatiha. Okay, karagdagang kaalaman po mga kapatid, sa sala po natin sa gabi, lahat po ng sala sa gabi, kagaya po ng Maghrib, ng Isha, ng Fajr, ay malakas po ang basa ng Suratul Fatiha at sura pagkatapos nito sa unang dalawang raka, sa unang dalawang tayo. Sa araw naman po, kagaya po ng duhur at asar, ay wala po tayong nilalakasan dyan. Nagbabasa tayo pero hindi po natin lalakasan. Sa gabi po, nilalakasan po yung unang tayo. So lalakasan ko po yung pagbasa pagkatapos ng Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Okay, ito pong Suratul Fatiha ay haligi po ng sala. Hindi po pwede na mawala ito. Okay, so kailangan talaga mabasa natin to. Itong sura, chapter na babasahin ko ay voluntaryo lang po. May gantimpala pag nagawa natin. Pag hindi na pa natin nagawa ay wala pong problema. Kayo pong bahala anong sura po ang inyong babasahin. So magdadagdag ako ulit. Magbismillah muna ako. Ako lang makakarinig. Bismillahirrahmanirrahim. Then, halimbawa, basahin ko ang Suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. So, tapos na ako ngayon sa pagbabasa ng Fatiha at sa kasura pagkatapos ng Fatiha. So, ako po ngayon ay magruruko na po. So, magruruko ako. Hindi ko na po itataas yung kamay ko. Diretso na po yung kamay ko sa aking tuhod. Allahu Akbar. Okay, so mapapansin niyo po mga kapatid, so dapat po ay pantay po ang aking likuran at ang inyong mga daliri po ay dapat po ay nakakalat sa inyong dalawang tuhod, dapat nakakalat yung mga daliri at pantay po ang likuran at ang inyong ulo at babasahin po ninyo ang Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim hanggang 3 beses po natin babasahin yan. Pagkatapos natin mabasa yan, ay tatayo na naman tayo at itataas natin ng ating dalawang kamay at sasabihin natin, Samiallahu liman hamida. So ilalagay natin ang kamay natin ulit sa dibdib at sasabihin natin, Rabbana walakal hamd. So huwag tayong magmadali kasi pag nagmamadali tayo, ay maaaring hindi po matanggap ang ating sala. So dahan-dahan lang po. So at least maka-street tayo at mabasa natin ang dapat na basahin. Pagkatapos, tayo po ay magpapatira pa. At mayroon pong nagsabi sa mga scholar na iuuna yung kamay, mayroon din nagsabi na tuhod ang iuuna. Pero mas madali po na iuuna po natin ang tuhod kasi mas magaan po ito. So tuhod muna iuna natin. Allahu Akbar. Okay. So ngayon, ididikit ko yung kamay ko sa lupa na nakadikit. Ganyan po yung palad ng aking kamay, magdidikit. At sa aking likuran po, yung aking paa, ay pagdidikitin ko po sa dulo, sa likuran at ang kanyang daliri ay nakaharap po sa kibla, yung mga dulo ng daliri ng paa ko at saka dulo ng daliri ng kamay ko. Pagkatapos ay ididikit ko ang aking noo at ang aking ilong sa lupa at nakataas po ang aking siko. At ang propeta sallallahu alaihi wasallam ang katangian po ng kanyang pagsujud, ang tawag po dito ay sujud o pagpapatira pa. So nakataas po yung kamay, babae man o lalaki, nakataas dapat at ang propeta nakikita pa ang kanyang kilikili kapag ginagawa niya ito. So babasahin natin ang Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la hanggang 3 beses. Pagkatapos ay babangon ako. Okay, babangon ako at sasabihin ko naman, Allahu Akbar, ilalagay ko yung dalawang palad ng kamay ko sa aking mga tuhod at ang aking kaliwang paa ay uupuan ko at ang aking kanang paa ay nakatayo iyan, nakaganyan po at nakaharap sa kibla ang kanyang mga daliri at babasahin ko ang pinakamaiksi at pinakamadali, Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Yan, kung mayroon naman sa ulo yung iba, nakagaya ng Allahumma gfirli, warhamni, wajburni, wahdini, warzuqni. Pwede rin po yun, pero medyo mahaba yun. So sapat na po yung Rabbi gfirli. Then pagka nabasa ko po ng 3 beses, ay
Ako po ay uulit na naman sa pagpapatira pa o sujud. Sasabihin kong Allahu Akbar. Pagdidikitin ko na naman yung dalawang paa ko sa likuran. At iharap ko sa kibla ang kanyang mga dulo ng daliri at ang aking kamay. Magkakadikit din po yan. At nakataas po ang aking kamay at babasahin ko ulit ang Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Then babangon ako para sa pangalawang raka'a. So mapapansin niyo po sa bawat isang raka'a o isang tayo ay dalawang patira pa po. So tatayo ako ulit. Allahu Akbar. Hindi ko na po itataas yung aking kamay. Diretso na po ilagay sa aking dibdib. So tandaan po natin sa pagsasagawa po ng sala, ang sunna po ay dapat po ay nakabukas ang mata at hindi po dapat nakapikit. At dapat ay nakatingin tayo kung saan po tayo magpapatira pa. Okay, so babasahin natin ang Bismillahirrahmanirrahim nang tayo lang ang makarinig. Then basahin na naman natin ang Fatiha kapag ang sala natin ay kagaya po ng gagawin natin ngayon ay Fajr. Dalawang raka, pinakamababang bilang. So magbabasa tayo ng Fatiha ulit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, so dahil sa pangalawang raka ito o pangalawang tayo, susunod na voluntaryo na magdagdag pa ako ng sura na kung ano po yung sa ulo ko. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Kung hindi ko ito nabasa, wala namang problema. Ang mahalaga po, nabasa ko po yung Fatiha. Okay, pagkatapos ay babalik ako sa ruko. Allahu Akbar. Ganun, kalat yung kamay ko sa aking mga dulo. Daliri po sa aking tuhod at pantay po ang aking likuran at ulo. At babasahin ko ang Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Then, dito itataas ko yung kamay ko. Sami Allahu liman hamida. Then ilagay ko ulit ang aking kamay sa dibdib. Rabbana walakal hamd. Yan. Okay, so pagkatapos na ma-street ako, ay magpapatira pa na naman ako ulit sa pangalawang pagkakataon. Tuhod muna. Then, idikit ko yung dalawang paa ko sa likuran at saka yung mga daliri ay nakaharap sa kibla. Yung aking mga daliri ay magkakadikit na nakaharap sa kibla, ididikit ko ang aking noo at ilong at sasabihin kong Allahu Akbar at babasahin ko na naman, dapat nakataas po yung siko at babasahin natin hanggang 3 beses po ang Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Then, babangon ako. Uupuan ko yung aking kaliwang paa at hindi ko uupuan yung kanan. Dito po yung kanan paa ko at babasahin ko ang Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. At pagkatapos ay magpapatira pa o magsusujud ako ulit at uulitin ko ulit. Basahin, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Then uupo ako para sa tashahhud. Itong ginawa ko ngayon, ito po yung pinakamababang bilang sa 5 obligadong sala, ito po yung Salatul Fajr. So, ito po ay sa pagbukang liwayway. At pagka tayo po ay magtatashahud, titingin po tayo sa ating kamay. Ito po ang sunnah. Tapos, parang isusuntok ko yung kamay ko at ituturo ko po yung hintuturo ko at babasahin ko po ang tashahud. At magsisimula ako hanggang simula hanggang dulo. Kasi huling tayo na po ito at magtatapos na po ako. At-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu was-salamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. So tapos na po ako. Ngayon, pwede na ako magsalam. Pero, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, tinuruan niya tayo na pwede pa tayo magdagdag ng panalangin sa huling upo po. Ito, last na po. So pwede niyo pong basahin ng 4 na dua na word. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. At pwede rin po kayo magdua ng anumang nais yung dua sa lingwahe mo o sa mga dua na itinuro ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Pwede niyo pong idagdag dito po sa huling tashahhud. Pwede niyo pong idagdag. Pagkatapos ay sabay basahin na natin ang Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tingin sa kanan, tingin sa kaliwa. So ito ay tapos na po ang ating sala. So pwede na po tayong relax at tapos na tayo sa ating sala. Yan po ay kung ang sala natin ay
Fajr. Okay. Paano kung ang sala natin ay Maghrib? Yung pong susunod na mababang bilang ay ang Maghrib, ito po yung paglubog ng araw. Okay, so ang Maghrib, so ang gagawin po natin kanina, kung hindi pa tapos yung sala at mayroon pang dagdag, so hindi pa tayo magsasalamualaikum. So kasi sa every dalawang raka'a po mga kapatid, sa dalawang tayo, bago po kayo didiretso sa pangatlo, ay uupo muna tayo. So pag upo natin ganyan, magtatasahud tayo. Dahil kulang pa tayo ng isa, so pagkatapos ko magtasahud, dito po sa tasahud, para hindi po kayo mahirapan, kung ano po yung babasahin nyo po sa una, mula simula hanggang dulo, ay isahin nyo lang po. Pero mayroon din opinion na hanggang asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, hanggang dyan lang po sa unang tasahud. At mayroon din po na mula simula hanggang dulo, then tatayo ako at sasabihin ko ulit ang Allahu Akbar. Dito po mga kapatid, napansin niyo po mga nauna, hindi po natin tinataas ang kamay, dinidiretso. Dito po sa pangatlo, na pagbabalik natin sa tayo, sunna po na itaas natin ang ating kamay ulit. Allahu Akbar, ilagay ulit ang kamay. Yan po sa pangatlong tayo po, dyan po sunna na itaas ang kamay. So magbabasa ko ng Fatiha dito. Sa pangatlo at pang-apat po, hindi po natin lalakasan. Tayo na lang po makakarinig sa babasahin natin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, dapat ako lang po nakarinig nun. Kasi sa pangatlo at pang-apat na raka'a, talagang tahimik lang po yan. Then wala na po tayong babasahin na iba, Fatiha lang po ang babasahin dyan. Kaya sapat na po yun. Then pagkatapos ay magruruko na naman ako. Allahu Akbar. Ilagay ko yung aking mga daliri na nakakalat sa aking tuhod at dapat po pantay ang aking likod. At sasabihin kong Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim. Then, Sami Allahu liman hamida. Itataas ko ang aking mga kamay at sasabihin kong Rabbana walakal hamd. Yan. Okay, standby muna ako. So last na tayo na ito. So magpapatira pa na naman ako. Tuhod muna. Allahu Akbar. Yung, huwag kalimutan sa likuran sa paa. Magkadikit. Idikit ang noo at ilong at mga daliri nakaharap sa qibla. So babasahin natin ang Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Allahu Akbar. So uupo tayo. Babasahin natin ang Rabbi Ghfirli. Rabbi Ghfirli. Rabbi Ghfirli o yung dua na sa ulo nyo. Pagkatapos ay magdadagdag na naman ako ng isa pang patira pa. Allahu Akbar. Kung ano po ginagawa natin noong una, wala pong pagkakaiba. Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la. Allahu Akbar. Dito po mga kapatid, mayroon pong sunna o maganda pong gawin dito pag tayo po ay umupo sa pangatlo upang apat po na upo. Hindi na po ganitong upo natin. Pagkatatlo po hanggang apat po na tayo, ay magtatawarrok. Ang tawarrok po mga kapatid, ay ganito pong paraan po yung tinatawag natin na tawarrok. Ang paa po, nakaliwang paa ko po ay nakalabas po sa aking kanang paa at hindi ganyan po nakalabas at ito po ay hindi ko po uupuan. So yan po ang tinatawag na tawarrok at hindi po ito obligado kung hindi niyo po kaya. So dito magtatasahud ako ulit sa pangalawang tasahud kasi last na po ito. So pangalawang tasahud ko, so wala pong pinagkaiba sa binasa ko po kanina. So ulitin po natin, titingin ako dyan. Ito pang sunna, titingin ako dito. Ito pong daliri, gagalawin mo man yan o hindi mo gagalawin, wala pong malaking issue dyan. Basta kayo na pong bahala, gagalawin mo o hindi mo gagalawin, ay wala pong problema. So babasahin natin ulit. At-tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu wa salamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Then kung gusto mong idagdag yung dua, Allahumma inni a'udzubika min adhabi jahannam wa min adhabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masihid dajjal. Then pwede mo pang dagdagan ng gusto mong dua. Then pagkatapos ay baba mo na yung kamay mo at ikaw po ay magsabing Assalamualaikum warahmatullah. Tingin sa kanan, Assalamualaikum warahmatullah. Tingin sa kaliwa, tapos na po tayo. Okay. So ngayon, kung sakali na ang sala natin ay 4 na raka'a, kagaya ng duhur, asar, saka isya. So kanina, so dapat uupo ako, hindi pa ako uupo. Ang gagawin ko po, pagkabangon ko, mula po sa ganyan, mula sa sujud, dapat kasi pangatlong tayo na po, umupo ako. So dahil 4 po yung sala,
kagaya po ng Isha, o kaya sa tanghaling tapat yung duhur, o kaya sa hapon yung asar. So ang gagawin natin ay hindi pa tayo uupo sa pangatlo. So didiretso tayong tatayo sa pang-apat. Yan. So ito po yung pinakamaraming tayo ng sala. So diretso pang-apat, hindi na po itataas yung kamay. Allahu Akbar. So ito po yung sala natin na 3 na 4 na rak'a, 4 na tayo, yung duhur, asar, at saka Isha. Okay, yung mga nauna kanina, yung po yung Fajr at saka yung Maghrib. So dito, magbabasa ako ng Fatiha na ako lang po ang makakarinig. So magbibismillah ako. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, tapos na. Then, magruruko na naman ako. Allahu Akbar. Yan po. So babasahin natin, paulit-ulit na lang po yan. Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim. Then, Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd. Lagay ko yung kamay ko sa dibdib. Okay? Then, patira pa, sujud. Allahu Akbar. Dikit yung mga paa sa likuran. Yung ilong idikit, yung noo idikit. Itaas yung siko. Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la. Allahu Akbar. Babasahin, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli. Allahu Akbar. Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la. Allahu Akbar. Magtatawarruk na naman ako. Yan. So ito po, dito, ito yung pangalawang upo ko. Kasi 4 na tayo. So pangalawang upo ko ito. So babasahin ko naman yung tashahhud. So magtatashahhud ako. Okay, may karagdagang kaalaman dito mga kapatid bago natin tapusin. Pwede po kayo magdua kapag kayo po ay nasa sujud ng anumang gusto mong panalangin. Habang po kayo ay nakapagpatira pa at nakasujud, pwede niyo pong basahin ang lahat ng gusto niyong dua sa lingwahe nyo, kung hindi nyo po sa ulo ang mga dua na itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil napakalapit natin sa Allah kapag po tayo ay nakapagpatira pa. So bahala kayo anong gusto nyong dua dyan, na gusto nyong sabihin, then pagkatapos ay uupo na po kayo. Then magtatashahud na tayo, tulad ng ginawa natin kanina, tahiyatulillahi hanggang dulo, innaka hamidun majid. So okay, pagkatapos noon ay magsasalam na tayo. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. So dito mga kapatid ay tapos na ang ating sala at napakadali po isagawa ang sala mga kapatid. So nakita niyo po mga kapatid, ganun po ang tamang paraan sa pagsasagawa po ng pagdarasal sa 5 sala natin. Yung Fajr, 2 tayo lang po. Yung Maghrib, 3 tayo. At yung Duhur, Asar at saka Isha ay 4 na tayo po. At ang inuulit ko po na ang sala po sa gabi ay nilalakasan po ang pagbabasa po ng Fatiha sa unang 2 tayo at ang sala po sa araw ay mahina po lahat yung basa hanggang sa dulo po. So yan po mga kapatid, ang tamang pamamaraan sa pagsasagawa po ng pagdarasal. At sana po ay natutunan natin at sana po ay maisagawa po natin ng tama ang tamang pamamaraan po ng pagsasagawa ng sala. So hanggang dito na lamang po. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.